Our fruit is the proof that we are called by God. To Pastor Wilbert and Pastor Hasmin, muli po maraming salamat sa opportunity and pagkakataon po na magamit po ang inyong platform. Sa nagpapastor po sa akin, si Pastor Awi and Pastor Chat sa kanilang buong pamilya. You know how grateful I am. Kung hindi po dahil sa patuloy niyong pagtuturo sa akin, paggabay sa akin, wala po ako dito. Sa mga kapatiran ko po sa Winwakat, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat po na naaabot ng aking tinig sa mga lingkod ng Diyos, isang magandang hapon po ang aking pagbati. God is always after our fruits. Kaya nga po sabi sa Matthew 7, verse 20, therefore, by their fruits, you will know them. Ano po? Sabi din po dito sa Marcos 11:12-14, kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betanya, nakaramdam ng gutom si Jesus. Natanaw niya sa di kalayuan ng isang puno ng igos na maraming dahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Subalit, dahil hindi pa panahon ng pamumunga nito, wala siyang nakita kundi mga dahon. Kaya't sinabi niya, sa puno, mula ngayon wala nang makakakain pa ng bunga mula sa iyo. Narinig iyon ng kanyang mga alagad. Kaya nga po, if we do not bear fruits, we are under curse. Mga kapatid, even sa Genesis chapter 1 verse 28, matapos po nalikhain ng Panginoon ang lalaki at babae. Ano? Sinabi po doon? God bless them. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang likha, lalaki at babae. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it. Pinagpala po ng Panginoon ang babae at lalaki. Makatapos po niya itong pagpalain, God said to them. The word said, meaning may instruction po, may command, may pinagagawa ang Panginoon. Sabi po doon, be fruitful. Kailangan po tayong mga nilikha ng Panginoon according to His image and likeness. Dapat tayo po ay namumunga. Pagkatapos po nating maging fruitful, that's the only time tayo po ay magmumultiply. Pararamihin. Kaya nga po, sabi ni Dr. Jonathan David, if you find yourself a bad seed, do not duplicate. Diba? Tsaka ka lang po, after mong mag-multiply, tsaka mo lang mapupuno ang mundong ito. Fill the earth. And after mong ma-fill the earth, tsaka lang po magsasubdue. Pag po sinabi nating subdue, to conquer, to have dominion, mga kapatid. And sabi din po sa Santiago 2:18, ngunit may nagsasabi, meron kang pananampalataya at meron naman akong gawa. Ipakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Mga kapatid, very practical po yan. Mamumunga po tayo kung meron po tayong ginagawa. Meron po tayong naiaambag. Saan? Sa expansion, sa advancement, sa acceleration ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Kaya nga napakahalaga po, yung sinasabi ni Pastor Awi, knowledge is one thing, but the application of what we know is another thing. Napakahalaga po na meron tayong napapakinggan. Hindi lang basta napapakinggan, inuunawa po natin the fresh and now words of God. The Word of God in the season. Na ito po yung magsisilbi nating instruction kung paano tayo magiging fully equipped. At pagdating po natin sa ating mga area of dominion, nagagawa po natin ang kalooban ng Panginoon, nagiging mabuting patotoo po tayo. Sa hapong ito, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay pinamagatan ko pa rin pong our fruit is our proof. Part 2 na po ito. Ipagpapatuloy ko po. Ano po? Sabi nga po, the blessing is for everyone,
but the favor of God belongs only to a son. Ano po? So, kung nakakaranas po tayo ng kakaibang pabor ng Panginoon, ibig sabihin, tayo po ay naandun na sa proseso ng pagiging anak. So, tayo po ay iikot lamang dito po sa 3 puntusan ko. What is fruit? Na natalakay ko na po sa inyo noong nakaraan. Pangalawa, how to experience the fruits in order to have proof. At ang pangatlo, what are the fruits that are visible as proof? Ito po yung naiwan ko, na tatalakayin ko po ngayong hapong ito. Balikan lang po natin. Let's have a short review. Ano po? Sabi dito, what is fruit? It's used over 60 times in the New Testament. Karpos is the original Greek word used in the Bible and can be used both literally and figuratively. Majority of the references to fruit in the Bible are meant figuratively, referring to the results of something like fruits of our labor. Okay? Ibig sabihin po, bunga ng ating mga pagpapagal. Kaya nga po kapag ang ating lakas, ang ating buhay, ang ating kakayahan, ang ating karunungan, ang ating talento, abilidad, gifts, oras, inilalaan natin ng tama. Saan? Sa paggawain ng Panginoon, sa paggawa ng kanyang kalooban, sa pag-advance ng kanyang kaharian dito sa mundong ito. Sabi, walang pagpapagal na nasasayang. Sabi po sa Matthew 13:23, ito po yung mga ilang verses ng mga patunay. Ano po? But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some of 100-fold, some 60, some 30. Sabi po dito, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. Hindi lang basta narinig, dapat po naunawaan. So, the one who truly understands the word that he receives will be able to put it into application. So, ano po ang revelasyon dito? Kaya hindi ini-apply ng karamihan sa mga Kristiyano ang narinig nila kasi hindi nila lubusang nauunawaan. I-apply lang daw po natin ito once we truly understand the word that we have received. Sabi po sa John 4:35-36, do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. Remember that God is not always after the quantity, mga kapatid. He is always after the quality. Next, Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit. Review lang po ito ha. There are 9 fruits or must have attributes for a person living in accordance with the Holy Spirit. So, ito daw dapat po yung mga bunga na dapat nakikita po sa atin. Ano po? Pangalawa, how to experience the fruits in order to have proof. How to experience the fruits in order to have proof. So, babalik lang po tayo. Ano po? Saan? Sa original. Na pagkakalikha ng Panginoon sa tao. Sa Genesis 1:26-28. Then God said, let us make man in our image and in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Pag sinabi pong image, we are created according to the image and likeness of God. Pag sinabi pong image, ito po yung nature, characteristics po, qualities ng Panginoon na meron po tayo. And then, ano naman po yung likeness? We function like God. Ano po? Next.
Sabi po dito, the kingdom of God. How? How to experience the fruits in order to have proof. Sabi po dito, the kingdom of God is the solution to every human problem on earth. Ano po? Lahat ng problema sa mundong ito, ang tangi pong solusyon ay ang kaharian at paghahari ng Diyos sa ating buhay upang patuloy po nating maranasan ang kanyang mga pangako, nakalakip po ng kanyang mga salita o mga commands and instructions. Yung maranasan po natin yung buhay na ganap at kasiya-siya. Ano po? Next, if we misunderstood God's original intent on mankind, our life is a big lie. Kung hindi po natin nauunawaan at lagi tayong confused, lagi tayong lito, kung ano po ba yung original na intensyon ng Panginoon, bakit niya tayo nilikha? Ang atin daw pong buhay isang malaking kasinungalingan. And therefore, dito po tayo makakaranas ng identity crisis. And the worst problem of this world is identity crisis, mga kapatid. Hindi mo alam kung sino ka, kung ano ka, at ano ang pagkakalikha sa iyo ng Panginoon. Therefore, hindi ka magpa-function, magmamalfunction ka. Next. Ito na po tayo. Tutuloy ko na po yung pangatlong puntusan. What are the fruits that are visible as proof? Sabi ko po kanina, God is always after our fruits. Lagi po yan. Dapat, and even ang mga tao sa ating kapaligiran, ating pong even pamilya natin na hindi pa ganun nakakakilala sa Panginoon, ang ating mga kapitbahay, sa komunidad, ang ating mga kaibigan, ating mga kaklase, ang ating mga katrabaho, ano po, they are always looking for the fruits, for the results, for the proof, for the evidences. Nung tunay po nating sinasabi na tayo ay may Diyos sa ating buhay, na tayo po ay namumuhay according to His image and likeness, na gumagawa po tayo ng kanyang kalooban. Hindi lang po tayo basta sa ulo ng mga biblical verses. Pero hindi naman po natin inilalapat sa ating buhay. Lagi pong ang gusto ng tao, may patotoo. Minsan nga po, may patotoo ka na, hindi pa rin naniniwala, di ba? So, kaya napakaganda po na dapat lagi tayo may mga evidences, series of evidences and proofs, ano po, ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. So, what are the fruits that are visible as proof? Hayag po ito, nakikita po ito. First is transformation. Sinabing transformation, new life. Sabi po sa Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Change the way we think, mga kapatid. Change the way we think. Parang ang bilis po pag binibigkas, ano? Pero alam niyo po, hindi ganun kadali. Because I, for myself, I have experienced. Napakatagal po nating namuhay sa demokratikong kaisipan. Ano po? At here comes the message of the kingdom na kung saan babakbakin niya lahat. Ano po? The lofty things, speculations, alam yung mga baggages, corrupt thoughts, tatanggalin niya talaga yan. Katulad po nung istorya nung magkapatid, ano po, 'di ba yung younger son? Okay? Ano nga pamagat nun? The prodigal son. Ayan, thank you. The prodigal son. 'Di ba yung younger son? Kinuha niya yung bahagi ng mana niya sa kanyang amang hari. Anong ginawa niya dito? Nilustay niya ito sa mga walang kapararakang bagay until dumating siya saan? Sa weakest point ng kanyang buhay na kung saan even yung mga pagkain ng mga baboy, kakainin niya na. Well, in fact, kinain niya na nga. And then, dun lang siya nagkaroon ng realization na nagkasala siya sa Panginoon at sa kanyang Ama. At nung na-realize niya to, ano ang naging respond niya? Ano yung naging tugon niya? Because respond is different from response.
I mean, respond is different from react, sorry. Respond is different from react. Minsan kasi nagre-react tayo pero hindi naman tayo nag-iisip. First impulse lang. Kung ano lang yung maramdaman natin. Pero yung respond, naisip mo, nagnilay-nilay ka, di ba? Alam niya na nagkasala siya ng big time sa Panginoon at sa kanyang tatay. So ano naging pagtugon niyang ginawa? Hinakbangan niya, may ginawa siya, itinama niya yung pagkakamali niya. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagkakasala at bumalik siya sa kanyang tatay. At ano ang nagintay sa kanya, kapatid? Piging celebration. Di ba? Kaya nga sabi, without realization, there will be no transformation. Napapunta na tayo sa transportation. Okay? Without realization, there will be no transformation. Ano po? So, dito po, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kapatid, dying of self is a must. Hindi literal na papatayin mo ang sarili mo. No, because kasalanan yun sa Panginoon. Okay, magpapatiwakal ka, maglalaslas ka, magbibigti ka, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng dying of self, yung mga makasarili mo, mga pag-uugali mo, mga bisyo mo, mga dati mong ginagawa na alam mong hindi nakakalugod sa Panginoon, yung mga tao na hindi nakaka-impluwensya sa iyo ng mabuti, okay? Lahat yung mga yon kailangan mong layuan. Kailangan mong iwaksi totally. Para punuan ka ng Panginoon. Even yung iyong mga kaisipan, lumang kaisipan, kailangan mong iwaksi. Yung dati mong mga pag-uugali, yung dating Kenneth, hindi pwede yon. Kailangan bago na. Okay? And it is a process, mga kapatid. Long process po yun. At yung longevity po nun, tayo po ang magde-determine. Yung itatagal ba o ibibilis ba? Ano po? Yung una po, what are the fruits that are visible as proof? Transformation, mga kapatid. Makikita ng mga taong nakapaligid sa iyo na nagbago ka na. Kaya minsan sasabihin sa'yo, huwag na nating isama yan. KJ kasi yan. Okay? Ikaw na ngayon ang pinag-uusapan nila. At dahil in-stand mo firmly sa kanila, okay, na si Lord na yung priority mo, makita mo sila na rin mahihiya sa'yo. Hindi ka na nila laging kakalad ka rin o iimbitahin kung saan-saan. Kasi alam nila na yung Sabado at Linggo mo, inilalaan mo sa Panginoon. Ako, praise God, alam po to ng lahat ng mga naging principals ko. Alam po nila na kapag Sabado, ako po ay nasa church, may practice. Alam po nila na pag Linggo, si Lord po ang priority ko at ako'y nasa gawain ng Panginoon. Hiyang-hiya pa po minsan ng aking mga naging principal at aking principal ngayon kapag maipapakisuyo po sa akin ng Linggo. Sasabihin nila, Sir Kenneth, alam ko na ikaw ay nasa church, ganito, ganyan. Sasabihin nila sa akin, mamaya ko gawin pagkatapos ng church kung meron man silang ipapakisuyo sa akin. Bakit? Inistand ko po sa kanila yon. At even kapag dumadalo po ako ng mga annual intake, mid-year intake, may mga patawag po si Pastor Wilbert, meetings, alam po ng aking mga principal. At alam niyo po, hindi po nila ako aabalahin. Parang hiyang-hiya pa po sila sa akin kapag po sila ay may ipapakisuyo o may ipapagawa. Bakit? Na-stand ko po. At nakita po nila sa akin yung ebidensya, yung proof na ako po ay nagbago. Na dati po talaga, we are all leaders. At ang pagiging leader ko ay nagagamit ko po dati sa mali talaga. Na kung saan ako po ang nangunguna pag po hindi pa kami napapasweldo dati, lalo bago-bago pa po ako sa DepEd. Tatawag po sa division office, ganyan. Mapapagalitan kami, mareklamo po sa gawain, laging late.
Dati po yun. I am a new person. Ano po? Pangalawa po, na fruits that are visible as proof is the unification. One body. Sabi po sa Philippians 2:2, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, unity in spirit, intent in one purpose. Di ba si Pablo? Makukumpleto lang daw ang kanyang kagalakan kung ang kanyang mga tinuturuan, ang mga churches na hawak niya ay kapareho niya ng kanyang isipan. Kapareho niya mag-isip. Kung may kaparehong isipan, may kaparehong pagmamahal. Magkakaisa in spirit and in one purpose. Kaya nga pag may pagkakaisa, napakabilis po ng gawain. Laging pinapatotoo po ni Pastor Awi nung nagsisimula po siya dito sa Wakat. Ano po, dati, kulay pa lang ng kurtina. Kulay pa lang ng isusuot kapag anniversary. Ulam pa lang o putahe pa lang nakakainin. Nagtatalo-talo na. Pero nung yung river na ito po ni Pastor Wilbert ay nasumpungan ni Pastor Awi at nagdare-diretso po siya sa pag-upgrade at pag-update at pag-pursue sa setman, sa pag-connect strongly. Lahat po yun nawala at nabago. Nagkaroon po ng pagkakaisa. Ano po? Sabi po, ang kaguluhan, sabi ni AHC, ang kaguluhan sa loob ng church ay sanhi ng kawalan ng batas na umiiral. Okay? Kasi hindi nila alam yung chain of command. Maraming Kristiyano ganyan. Hindi kasi na-equip sa church, hindi nila alam ang protocol, ang salitang protocol, hindi nila alam ang chain of command, hindi nila alam ang ibig sabihin ng authority. Kaya hindi nila alam kung sino ang susundin. Madalas nakaka-violate agad. Eh dito pa nga lang sa church, hindi mo na alam yung chain of command, yung protocol. Excuse me? How much more pagpunta mo sa area of your influence? Okay? Kaya maraming Kristiyano, maraming kabataan na nagtatrabaho sablay sa bagay na ito. Imbis na sila yung maging sagot sa problema, sila yung mag-drive ng kaisahan sa institusyon, sa organisasyon na kanilang kinabibilangan. Sila pa yung number one na saan? Tumataliwas. Sila pa yung number one na tagapagbuwag ng grupo. Diba? Ay si Lord ayaw niya yun, yung nagkakaroon ng magkakabaha-bahagi. Ayaw ni Lord niyan. Just to give you, some of the fruits, proof of unification. We are all born leaders, but because of the sins of our ancestors, of our patriarchs, there came confusion, identity crisis, and corrupt thoughts. Kaya ngayon, nalilimitahan natin ang sarili natin. Kapag may pinagkakatiwala sa atin, sasabihin agad natin, hindi natin kaya. Yan, ganyan madalas ang sagot ng mga kabataan. Ayoko po kasi hindi ko po kaya. Si ano na lang po, mas magaling po siya sa akin. Hindi pa nga natin tinatry, hindi pa natin sinusubukan. Inaayawan na agad natin. Paano pa tayo maho-hone? Paano pa tayo madidevelop? Paano pa yung full potential marirelease sa atin? Kaya nga ang pinakamayamang lugar daw sa mundo ay ang sementeryo. Bakit? Madaming potensyal ng mga taong namatay na ang nalibing kasama nila. Hindi na pakinabangan, hindi nagamit sa ubasan ng Panginoon, hindi nagamit para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi din ni Miles Monroe pagdating sa leadership, kasi nga we are all born leaders. Leaders are born, leaders are made. Leadership is the capacity to influence others through inspiration, motivated by passion, generated by vision, produced by a conviction, ignited by a purpose. Ito pong nakikita niyo sa larawan, I became the Gender and Development School Coordinator from 2021 until 2023. At yung pag-arrange po ng ganitong gawain sa paaralan, hindi po siya ganun kadali.
Ano po, para sa venue, sa food, sa budget, sa transpo, sa mga resources speakers, sa games, sa prizes, sa certificates, sa registration, and committees and everything and all. Kung hindi po ako natuturuan ni Pastor Awi na siya pong nagpapastor sa akin, at kung hindi niya po ako nag-guide, baka ako din po ay isang lito at ako'y tumatanggi po sa mga gawain. Alam niyo, isa pong bagay na nakakalungkot din, marami po kasing mga empleyado ngayon, particularly po sa Departamento ng Edukasyon, hindi ko naman po nilalahat, nalulungkot po ako kasi ako po talaga ever since when I entered the Department of Education, I never say no. Kapag po may inuutos po sa akin o pinapakisuyo po sa akin yung authority ko o yung school head ko or principal or even district supervisor o EPS or whatsoever man po, ano po kung saan man, I never say no. Bakit? Ano po yung thinking ko? Because ang thinking ko po, lahat po ng ipinagkakatiwala nila sa akin, ano po, training o pagsasanay sa akin ng Panginoon sa mas mataas na platform o posisyon na gustong pagdalan sa akin ng Panginoon. Kaya, hindi po ako humihindi sa lahat ng ipinagkakatiwala sa akin. Ever since nung nagsimula po ako as Teacher 1. Ano po, hindi ko po ito ipinagmamalaki dahil ipinagmamayabang ko man. Ano po, sabi naman ni Pablo, di ba, sabi po ng Panginoon, if you will boast on what I have done in your life. Ano po, kasi nalulungkot po ako, marami po ngayon mga guro, napakarereklamo po. Sa totoo lang. At alam ko maraming guro ang nagpupunyagi ngayon because sa bagong DepEd Order number 2 series of 2024 na kung saan lahat ng mga ancillary services ng mga guro ay tatanggalin na. Mga administrative tasks ay tatanggalin na. Pero ako po, kung ako man po ay magkakatiwalaan pa rin, ano po, gagawin ko pa din. Kasi ang tanong ko nga po doon, kasi gusto ko po na tayo yung maging solusyon sa problema. Sa sistema, di ba po? Eh kung wala po sa atin, mga lingkod ng Panginoon, ang maluluklok dun sa posisyong yon, wala pong pagbabagong mangyayari. Hindi po natin mamamaximize yung ating pwedeng pong gawin. Ano po? Ito pa po, yung mga picture, ayan po, mga co-teachers ko po yan. Ito po, nung Division Schools Press Conference, dahil ang inyong nga pong lingkod ay naging president ng Calauan District School Paper Advisors. Ano po, yung unification po, di ba? Kahit yung mga tao na inisayo, because you cannot please everyone, lalo't ang ginagawa mo ay ang kalooban ng Panginoon. Yung tama in the sight of God, marami ka diyang makakabangga. Pero alam mo, kapag ka may gumagabay sa'yo, may nagpapastor sa'yo, at yung batas at prinsipyo ng Panginoon na natututunan mo ay ina-apply mo, wala silang magagawa kundi makiisa. Ano po? So ito po yon. Ayan po yung inilapit ko kay Mayor. Parang I was elected, ano po, parang ngayon pong hapon na ito, ako'y na-elect as the president. Actually, ayoko na nga po because I was elected 2017. I entered the Department of Education December 9, 2015. 2017, ako po ay na-elect as president agad. Hindi baga escort muna. Ano po? President po agad. I don't know what they saw in me. Ano po? President po agad. And then my term ended last year, 2023. And then, nung nag-election po ulit ang mga school paper advisors, ano po, ako po ulit ang inire-elect. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi still, gusto pa po nila yung aking paglilingkuran. Yung aking pangunguna sa kanila. Ano po, and ito nga po yon nung kami ay lumaban. Yan po yung request ko na t-shirt,
kay Mayor na agad-agad po nung lapit ko, parang ngayon po ako nanalong hapong ito, kinabukasan, gumawa agad ako ng letter, uh, lumapit agad ako sa RHU para sa mga medical ng mga batang ilalaban, mga young journalists, ano po. And then, lumapit agad ako kay Mayor para sa transportation, sa sasakyan ng mga lalabang bata na magre-represent ng buong Kalawan, at para sa uniform namin sa Division Schools Press Conference. Alam nyo, hindi po ako nagdalawang sabi kay Mayor. At talagang, ayan po, ano po, kitang-kita niyo naman po, sinuportahan niya po. Actually, it's more or less 70 plus na shirts ng mga estudyante and advisors. Ano po, ang napagawa. And then, ito rin po, ano po, yung unification. Ito po yung mga klase ko sa PhD. Ano po, na nag-aaral po ako ngayon ng doctorate. At minsan po, laging sinasabi sa akin ng mga klase ko na, Sir Kenneth, ikaw magsabi kay Sir kasi nakikinig sa'yo. Okay? So, yung pong kapag may mga sinasuggest ka, ano po, pinapakinggan ka nila. Ano po, iniintay nila kung ano yung sasabihin mo. So, ayan po, bunga po ng unification. Next, authorization. Pag sinabi po nating authorization, it speaks of power. Okay? Ano po yung mga evidences? What are the what are the fruits that are visible as proof? Number 1, transformation. Number 2, unification. Number 3, na po tayo, authorization. Now, when he came into the temple, the chief priest and the elders of the people confronted him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" Hindi po makapaniwala ang mga chief priests, mga elders, ano po, sa mga sinasabi o tinuturo ng Panginoong Jesucristo. But Jesus answered and said to them, "I also will ask you one thing." Dito pinakita ng Panginoon yung wisdom niya. Ano po? Ganun tayo because we cannot please everyone. Kaya nga, maraming example sa Biblia na even tayong mga tao, mararanasan natin in the natural. And kapag may mga ganitong conflict, how are we going to deal with this kind of conflict? And here's the example of Jesus. I also will ask you one thing, which if you tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, where was it from? From heaven or from men? And they reasoned among themselves, saying, "If we say from heaven, he will say to us, why then did you not believe him? But if we say from men, we fear the multitude, for all count John as a prophet." So they answered Jesus and said, "We do not know." And he said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." Sabi po sa Matthew 3:13-17, "Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, 'I need to be baptized by you, and do you come to me?' Jesus replied, 'Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Dito po ay pinakita, kahit alam ng Panginoong Jesucristo kung gagaano siya mas ka-powerful kaysa sa kanyang pinsan na si John. Pero dahil si John po, ang sabi ng Biblia, he will prepare the way ng Panginoong Jesucristo. Still, dahil siya po, yung authority during that time, nag-submit po ang Panginoong Jesucristo. Kahit alam po, di ba, John tried to deter him. Sinasabi ni John, hindi dapat ako magbautismo sa iyo. Dapat ka ikaw magbautismo sa akin eh. Pero dahil alam ng Panginoong Jesucristo na si John ang may tangan-tangan ng authority, nag-submit po siya. At tignan niyo po ano ang naging resulta ng kanyang pagsasubmit dun sa right authority. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him.
Kapatid, open heaven. Di ba? Ito po, may turo si Pastor Wilbert, the two sides of open heaven, glorious side and mysterious side, mga kapatid. Mararanasan po natin ito. Glorious side, the blessings, the favor of God will be experienced by His people. Yung mysterious po, ang tingin mo man, pangit yung nangyayari sa'yo. Pero when you surpass, when you overcome, promotion awaits, mga kapatid. Ito po, yung mga, dahil sa authorization, dahil nag-submit po ako sa right authority. Simula po nung nag-connect po kay Pastor Awi, di ba naikwento ko po sa inyo nung nakaraan na ako po talaga, I dreamt to become a worship leader. Nakaupo lang po ako, bata pa ako, nanonood. Sabi ko, Lord, gusto ko din, darating yung pagkakataon na magpapakanta po ako sa malakihang gawain. Dumating po to sa akin because I submitted myself to the right authority, mga kapatid. Nabigyan po ako ng pagkakataon through Pastor Wilbert na mag-worship lead po sa annual summit sa Baguio. At isa pong napakalaking pagpapala po para sa akin ito. Kasi maraming magandang boses na worship leader. Pero ikaw yung pagkatiwalaan na mag-worship leader, napakalaki pong pagpapala po para sa akin yun. Ano po? Ito po. At ito po, tayo po ay napagkakatiwalaan na umupo tuwing eleksyon. At hindi lang po basta umuupo, ikaw po ay nagiging chairman, mga kapatid. Diba? Kasi sabi nga, if you have a great leader, you will become one. Kapag nagsasubmit ka sa authority, diba? Pag ikaw ay nagiging good follower, diba? So, ito nga po yun. Ito po yung ako ay na-elect as the president of the School Paper Advisors. So sabi po dito, power without authority is illegitimate power. Sabi po ni Miles Monroe. Kaya nga, mga kapatid, even if you are powerful, even if you are influential, even if you are rich, even if you are the most educated person, but without having an authority whom you will submit yourself, your life with, mga kapatid, everything is useless. Everything is vanity, mga kapatid. Ano po? Soon, mawawala ka din. Ano po? Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Sabi din po sa Psalms 115:16, the highest heavens belong to the Lord, but the earth He has given to man. Ano po? Kaya nga po ang sabi dito ni St. Augustine, man without God, he cannot. Ang tao, kung hindi niya iaalaw ang Panginoon, kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay, he cannot. Wala siyang kayang gawin. But God, without man, He will not. Kung ang Diyos, walang pakikipagkaisa o partisipasyon ng tao, hindi siya magiging Diyos sa tao. Kung hindi pahihintulutan ng tao. Ano po? So, ayun po yung what are the fruits that are visible as proof. Number 3, yun pong authorization which speaks of power. Lagi nga pong sinasabi sa amin ni Pastor, yung authority na tangan-tangan namin, hindi sa amin. Ano po? Delegated authority po yun. Ibig sabihin, i-delegate sa amin ni Pastor, hawak-hawak ang authority po namin ay sa kanya. Kaya kung ano lang po yung sinasabi niya, kung ano lang yung pinapagawa niya, yun lang po dapat yung ginagawa namin. Ano po? Hindi po kami dapat nagdadagdag o nagbabawas. Kasi bakit? Mami-misrepresent po namin. Ano po? O ma-abuse po namin yung authority na pinapahiram lang po sa amin. Magkakaroon ng misrepresentation. Kaya nga sabi ni Pastor sa amin, laging niya kaming nire-remind mga leaders,
Huwag kayong gagawa ng bagay na hindi ko ginagawa at hindi nyo nakikita sa akin. Ano po? Pang-apat po, what are the fruits that are visible as proof? Protection. Deuteronomy. Protection speaks of covering. Deuteronomy 6, 1-3. These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing, the Jordan to possess, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Diba? Sabi nga po dito, the safest place in this planet is to live under authority. Under God's authority. Kadugsong po, Hear, O Israel, and be careful to obey so that it may go well with you and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. You will be protected and secured. Everything that you need will be provided, mga kapatid. Wala kang ikatatakot, wala kang ikakapangamba. And speaks of everything that will be provided. Panglima po, what are the fruits that are visible as proof? Provision, mga kapatid. Commonwealth. May commonwealth. Sabi po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. The blessings of God will not just follow you, kapatid, but will overtake you. And the true blessings of God will not add sorrow into it, mga kapatid. So, this was in 2017. Napakapayat ko pa po dito. This was my first, alam niyo lahat ng mga first time po na naranasan ko, na talagang tinetreasure ko sa buhay ko, ay dito ko po naranasan sa pangunguna ni Pastor Awi. This was the first time when I had the opportunity na makasama niya po sa Malaysia. Ano po? Kay Dr. Jonathan David. Sobra ko po itong tinetreasure. Part of the provision, syempre, yung ating pong mga tinatanggap in the spirit, nag-overflow po yan in the natural. Hindi pwedeng napagpapala ka in spirit, pero hungkag naman in the natural, walang evidences, walang proof. Ito din po, nakarating po din ako. Bahagi din po ito ng mga pabor ng Panginoon na ipinararanas sa akin. Nakarating po ako first time sa Boracay. Ano po, walang gastos po yan. Ano po, and then, nakarating din po ako ng vegan. Wala din po itong gastos. Ito po yung mga pabor ng Panginoon. Kumikita pa po, sa racket. Ito po, syempre sa Baguio, taon-taon po tayong nakakapunta sa Baguio. Kasi dati sa akin, pangarap lang po yung mga bagay na to. Sabi niyo naman, napakasimple naman yan. Hindi po lahat nakakapunta sa mga lugar na yan. Pero sa akin po, dahil sa patuloy ko po na paggawa ng kalooban ng Panginoon, ipinararanas niya po, even yung mga wants, mga gusto po natin, ibinibigay po yan ng Panginoon kasama. Even, di ba sabi po ng salita ng Panginoon, anuman po ang hawakan ng iyong mga kamay, anuman tapakan ng iyong mga paa, pagpapalain niya. Even po yung paaralan na kung saan po ako nagtuturo, napakadami pong pagpapalang natatanggap. May mga tao po ako nilalapitan para sa mga proyekto ng paaralan na katulad nito pagpapatiles po ng hand washing. And ayan po, dahil na-transform nga po ako, hindi na po ako yung dating Kenneth na kilala nila. Ngayon po, nagtitiwala na po sila sa akin ng buong puso. Kaya nga po, pag may mga donations, ayan. So, hindi po tayo nagdadalawang sabi. Ito rin po, ang amin pong isa sa mga stakeholders, Capital One, na ako din po napagkakatiwalaan ng dati po naming principal na isinalin sa akin ni Ma'am Reggie, na hanggang ngayon po, na nasa pangatlo na akong principal, ay hindi po nawawala yung communication namin sa Capital One, na hanggang ngayon po naghahatid pa rin ng mga pagpapala sa mga mag-aaral at mga guro po ng aming paaralan. Ayan po. Ito po, ayan. 'Di ba? Naibahagi din po sa atin to ni Pastor Wilbert dati, that there are avenues by which we can create wealth. Binigyan po kasi tayo, may turo si Pastor Wilbert po yan na
anong turo ni Pastor Wilbert na wala sa isip ko? Yung paano po tayo makaka-produce ng wealth? Okay? By ideas, time, talents, skills, abilities, and gifts. These are the avenues by which we can create wealth. Kaya po, di ba, ayan, pag may mga pagkakataon po, medyo maluwag ang oras, I do hosting. Ano po? So, kapag kailangan nyo po, ayan, bakene men, hindi, biro lang po. Okay? So ito po, last July 31, 2023, kasama po ito sa mga provisions ng Panginoon. When I received my promotion, effective July 31, 2023 as Teacher 3. So syempre, habang tumataas po yung ranggo natin, tumataas din po yung ating sweldo. Ano po? So ito po, November 2023, when I acquire my first na sasakyan, motor ko po, pinangalanan ko po itong may purpose. Talagang yung purpose po niya ay gamit na gamit ko po. Ano po? Uh, November 2023 when I acquired this in cash. Ano po? So ito po yon yung kinikwento ko po kanina. Yung akin pong nasa kaliwa ba yan? O si Mayor po ng Kalawan na kasama ko po yung mga co-officers ko and principal coordinators. Nung lumapit po kami sa kanya po na hindi po kami nagdalawang sabi ni Mayor, hindi natin sa SEF kung may pera pa sa grant, pero kung wala, sarili kong pera ang ibibigay ko para sa inyong mga uniform, sa inyong transpo. And alam niyo po, recently lang, last month, naibigay na po sa amin yung refund at naibigay na po, naibalik na po sa mga teachers. Kasi kami po muna yung nag-cater ng bayad muna and then i-refund na lang po. So, sa Diyos po ang papuri. Ayan po, di ba? Talagang marugdog po ang pakikipag-usap ko kay Mayor. Ano po? Ayan. So, pang-anim, what are the fruits that are visible as proof? Invasion. Ito po yung influence. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Mga kapatid, we are created to influence and not to impose. Influence and imposing are different. Magkaiba po sila. Influencing is not imposing. Hindi mo kailangan laging makipagtalo sa mga nakakausap mo. Just provide them with better ideas and show them your lifestyle, yung pamumuhay mo. Because our life is the best testimony that we can share. Ulitin ko po, our life is the best testimony that we can share, mga kapatid. Maiimpluwensyahan mo ang iyong mga kapamilya, ang iyong mga kapatid, ang kapitbahay mo, mga kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo, boss mo, principal mo, sa pamamagitan ng paglalapat mo ng mga batas at prinsipyo na nakikitang hayag sa iyong pamumuhay. So ito po, nung dumalo po kami ng youth gathering, sa Nagkarlan. Ito po, Pastor's Kids Seminar sa Goshen. Yan po, na napagkatiwalaan po tayo ni Pastor Wilbert na mag-facilitate. So ito po yung aking mga naging principals. Ayan. Ito po si Ma'am Regina Ramirez, na isa na po ngayong district supervisor. Si Ma'am Catherine Baruela, na nagiging speaker po ito national, na nasa Abra na po. At ito po ang aking soon-to-be doctor na principal ngayon, si Ma'am Adios de Amor Ortilio. Sila pong tatlo ang aking mga naging principal, na sila po yung product ng influence. Kasi try to imagine mga kapatid, 50 plus po kaming teachers sa annex, plus 16 sa main. Pero yung lagi ka po nilang tatawagin, lagi ka nilang pagkakatiwalaan, lagi po nilang, alam mo yun, lagi hinihingi po nila ang iyong opinion. Isang napakalaking bagay po at pagkapala para sa akin yun. Na sa dami-dami ng mga guro, pero ikaw lagi yung tinatawag. Kumbaga sa iba, laging sinasabi ikaw yung paboritong utusan. Okay lang po sa akin yun. Ibig sabihin kasi, yung full trust po nila, wala man po sila sa school o naandun sila, ibinibigay po nila sa akin. And sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon.
Ito po yung dalawa kong, ito po yung dati kong naging district supervisor, si Dr. Florentina Rancap. Ano, at ito po naman yung bago kong district supervisor na si Ma'am Ginalyn Freyo, na silang dalawa po talagang sa 8 taon ko na po sa Department of Education, lahat po ng mga gathering sa district namin sa Calauan ay sabi ko nga po parang minsan nag-iisip ako ano po, kung wala na bang ibang MC o host sa lahat ng mga events ng mga teachers. Kasi lagi po ako talaga ang pinipili po nila. At sinasabi po nila na nakikita daw po nila talaga yung potential, yung husay at galing sa pananalita po sa akin. And for that po, kasi ito po yung mga nagiging confirmation sa akin ng Panginoon na tama po yung ginagawa ko. Kaya isineshare ko po, lalo tigit sa mga katulad ko din po ng mga empleyado at mga nagtatrabaho. So sila po yung aking mga naging public schools district supervisor na dahil po sa kanila, nagkakaroon po tayo ng connection sa mga matataas na personalidad sa departamento. So ito din po, nung ako po ay Teacher 1, napagkatiwalaan po ako na to speak on behalf of my public schools district supervisor sa mga seminars to discuss child protection policy. Hindi lang po sa mga paaralan dito sa Calauan, bagkus sa buong Laguna po and sa mga state colleges and universities din po. Naging resource speaker po ako ng RPMS PPST on Child Protection Policy sa San Pedro College of Business Administration. Alam niyo, ang mga kasama ko pong mga resource speakers dito ay mga district supervisor, mga education program supervisors sa division namin. Ako lang po ang teacher 1 during that time. And sobra po akong nabe-bless kasi 700 plus teachers po ang meron sa Calauan. Pero yung ikaw yung pagkatiwalaan ng district supervisor mo, pwede namang principal, pwede namang master teacher, pwede namang teacher 3, teacher 2, pero ikaw na teacher 1, yung laging tinatawag pag hindi siya available na, o si Kenneth ang ipapadala ko para to speak on my behalf. Napakalaking pagpapala po yun para sa akin. Napapagkatiwalaan po ako. Kasi dati wala naman po nagtitiwala sa akin eh. Tambay nga lang po ako gabi-gabi hanggang umaga eh. Lagi nga po kami niloloko dun sa harap ng barangay hall. Kulang na lang daw po ng batuta. At kami daw po yung maging barangay tanod. At puro mga bakla nga po ang kasama ko dati. Rampa din eh, rampa doon. Ganun po ako dati. So ayan po, naging resource speaker din po ako. Ang dala-dala ko po ay Division of Laguna sa LSPU Siniluan, Laguna State Polytechnic University. Ito po, kasama din po ang inyong lingkod sa kauna-unahang na craft na Child Protection Policy Handbook sa buong Calauan na napapakinabangan po ngayon ng buong Laguna. Teacher 1 pa po ako dyan. Ang mga kasama ko po, master teacher at mga principals and school heads. Ako lang po ang nagkakaisang teacher 1 dito. So, naging writer po tayo. Ito rin po, nang napagkakatiwalaan po ako ng pandemic, ng SDO Laguna, nagkaroon po ng in-service training for teachers on child protection sa buong probinsya po ng Laguna. Ito po, when I was invited sa PILA Sub-Office, District Capacity Building in Child Protection for para-teachers and non-teaching personnel. Ito din po, noong 2019, District in-service training for teachers sa edukasyon sa pagpapakatao. Ito po, 2018, Calauan District Mid-Year in-service training in Araling Panlipunan, edukasyon sa pagpapakatao and online safety on child protection policy. Naimbitahan po tayo bilang resource speaker. District of Calauan rollout on child protection. Ako po yung may bilog. Kita niyo po ako. Ito po, Municipality of Calauan headed by Mayor Benefrido Berries, Vice Mayor Cheska Hernandez, SB, Sangguniang Bayan, MSWD, MHO, PNP, and Kapin, DepEd Calauan, NGOs. Ito po yung successful presentation of the accomplishment reports on the implementation, campaign, and advocacy on child protection. So, nung panahon pong ito, si Ma'am Reggie, na siyang principal coordinator o focal person ng child protection ng buong Calauan ay wala po siya
kasi siya po ay naimbitahan as resource speaker sa isang malayong probinsya. Ano po? So, ako po ang nag-represent sa kanya para po yung mga accomplishments. Ito pong Amerikano dito, nakatabi ko, siya po yung director ng Consuelo Foundation na nakabase po sa ibang bansa na dumating po dito sa Pilipinas. So, ako po ang pinag-present ni Ma'am Reggie ng mga accomplishments. And ito po yung designation order na ibinigay sa akin. Okay? Simula 2018 hanggang ngayon po as the District Teacher Focal Person on Child Protection ng buong Calauan po. Ito po, when I graduated, last 2021, may master's degree, Master of Arts in Education, major in English. Ito po, over parang 20 plus na naglaban-laban, ano po, nung Teachers Day celebration po. Kasama po ang inyong lingkod sa Just Do It. Ano po, nakasama po kami sa top 3 sa buong Laguna. Ano po, na nanalo ng Just Do It. Ito po yun. Yan, third place po. So, ito po yun. Kasama ko po mga school heads and principals. Nito lang po yung December 2023 sa international seminar po sa PALS, sa Baguio po ginanap. Ayan. At ako po yung mapalad na nanalo ng kaisa-isang raffle draw na libro po nung mismong speaker. Ano po, kaya niloloko nga po ako ng mga boss namin sa division office na, Sir Kenneth, yung photocopy mo naman yan, bigyan mo kami. Ano po? Ito po, yung lagi po ako napagkatiwalaan na maging host and MC ng Gawad Pinya ng Distrito ng Calauan. Ito po yung award-winning body na nagbibigay po ng parangal sa mga teaching and non-teaching personnel sa buong Calauan po. And recently lang po, ako pa din po ang naging Master of Ceremony. This time naman po, this was last year when I received my award as Outstanding Elementary Teacher po. Gawad Pinya pa din po yan. And ito lang po, fresh na fresh. Kanina lang po ito. Courtesy call and meeting between the Municipal Mayor of Calauan, Honorable Mayor Rosilier Karatihan, and the Ambassador of the French Republic to the Philippines, Her Excellency Marie Fontanelle Lasal, and I was chosen and recommended to be the host nito pong courtesy call and meeting na ginanap po kanina. At sobra po akong nabe-bless sa Panginoon kasi grabe po yung pagtitiwala na ibinibigay nila sa akin. Ano po? At yung pampito, last na po ito, yung pong succession o yung tinatawag nating legacy. Ano nga po ba yung legacy? Legacy is the unchanging mandate and vision of the church. What are the fruits that are visible as proof? Pangpito, succession or the legacy. Sabi po ni Pastor Wilbert, no matter how good we are as a pastor, if we fail to raise up breakthrough sons, we will find it hard to bring the church to her corporate destiny. Kung wala kang pagpapasahan ng baton, kung wala kang nakikreate na katulad mo, na pagsasalinan mo ng legasiya, ang isang pastor ay failure. Ano po? Sabi po ni William Boone, anyone can say that there is a legacy transfer in the church, but only by its fruit we will know if it has been successfully transferred and imparted. Okay? So, wala kang babaguhin, di ba? Hindi mo papalitan ang kulturang nakagisnan. Bagkus, i-improve mo lang. Ano po? Sabi ni Pastor Awi, ni AHC, without covenant relationship, there will be no legacy. Ano pong ang pakahulugan ng covenant relationship? Walang iwanan, walang laglagan. Hindi pwedeng sa mga panahong ikay pinagpapala, doon ka lang susuporta. Sa mga panahong ligligan at mga panahong wala. Kasi ganun talaga, may season kasi. There's always a season. Okay? At pag sinabing season, it will
ito po ay matatapos for a short period of time. It shall come to pass. Sabi po sa Philippians 2:2, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, and intent on one purpose. Sabi din po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, end of message. Our fruit is our proof. What are the fruits that are visible as proof? Inisa-isa ko po sa inyo kanina. Muli po, maraming salamat Pastor Wilbert, Pastor Asmin, sa pagpapagamit po ng inyong platform. Sa nagpapastor po sa akin, Pastor Awi, Pastor Cha, maraming salamat po sa inyo at sa buong pamilya, sa Winwakat, sa family, Winwakat family. Maraming salamat. Sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon at sa naaabot ng tinig na ito, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all and to God be all the glory.